Biyernes pa nga lang maglalaba na naman ako. Wala namang bago dahil kahit anong araw ay naglalaba ako at hindi ko nga pinapaabot ng isang linggo. Basta nakita ko nga na puno na ang laundry basket ko ay nilalabhan ko na nga kaagad. Eto nga't hindi lang siya basta puno dahil umaapaw na nga. Paano ba naman maglalaba nga ako ng mga tuwalya namin at maglalaba nga din ako ng bedsheet na kapapalit ko lang. Nagpalit na kasi ako ng bedsheet kagabi dahil meron na nga ulit akong pampalit kaya ayun napapadalas nga ang pagpapalit ko ng bedsheet. Noong dalawang pares pa lang kasi ang bedsheet ko ay once a week nga ako nagpapalit. Pero ngayong nakabili na nga ulit ako ay 2 beses na nga sa isang linggo. At nang makapagpaikot na nga ako ng una kong labahin sa washing, etong at nagsaing na ako ng tanghalian namin. At para sa ulam naman ay hotdog na nga lang ang lulutuin ko dahil ito lang naman ang available dito sa bahay. Last na nga ito kaya lulutuin ko na lang ito lahat. Wala na din namang laman ng ref namin kaya ini-off ko na nga din. At dahil naglalaban na naman ako ngayon, panigurado kinabukasan, ang sakit na naman ng buong katawan ko. Meron nga nag-comment sa isang mini vlog ko na kahit daw ang laki na ng tiyan ko ay napaka-energetic ko pa din. Ay nako, kung alam nyo lang, nagdadamdam din ako minsan. Lalo na nga kapag naglalaba ako, kinabukasan talaga ay ang sakit ng buong katawan ko. Sa madaling araw nga kapag iihi ako ay halos hindi ako makabangon. Kaso nga lang wala talaga akong choice kundi gawin ang mga gawaing bahay dito sa bahay dahil wala namang ibang gagawa nito. Sabi ko nga sa sarili ko, baka nagle-labor na ako ay naglalaba pa din ako. Hindi ko din naman kasi maaasahan ang asawa ko dito sa gawaing bahay lalo na sa paglalaba dahil pagod na pagod nga din yun sa trabaho. Pero siguro naman kapag nanganak ako ay titigil nga muna siya dito sa bahay na kahit isang linggo lang. Syempre bagong panganak ako noon wala namang ibang mag-aasikaso sa akin kundi asawa ko lang. Palagi kasing puno ang schedule ng asawa ko sa trabaho kaya hindi nga siya makapag-rest day. Kaya ayan, kahit malaki na talaga ang tiyan ko ay gumagawa pa rin ako dito sa bahay. Kaya ko pa namang kumilos, yun nga lang ang sakit talaga ng katawan ko kinabukasan. Sa gabi naman nahihirapan na akong matulog kaya napupuyat ako at hindi nga ako nakakabangon ng maaga para maasikaso ang panganay ko sa pagpasok sa school. Kaya ayun, yung panganay ko na nga lang ang nag-aasikaso sa sarili niya pati ng almusal niya. Hindi naman siya nag-aalmusal ng kanin sa umaga at Coco Crunch nga lang ang kinakain niya. Minsan naman ay biskwit at gatas lang. Para sa tanghalian naman niya ay nagluluto nga ako kapag malapit na ang tanghalian nila. Tapos pinapadala ko na nga lang sa kapitbahay namin kapag magsusundo sa anak niya. Pero minsan naman bumabangon pa din ako ng umaga para mapakain ko nga din siya ng kanin dahil iba din talaga kapag kanin ang almusal ng bata. Sinasanay ko na nga din siya mag-asikaso sa sarili niya mag-isa dahil kapag nanganak na nga ako ay hindi ko na nga magagawa yun. Balik na nga tayo sa ginagawa ko mga mare at nakatapos na nga ako sa paglalaba kaya naglinis naman ako ng bahay. Ang sarap nga sa pakiramdam dahil wala na ulit akong labahin pero kinabukasan meron na nga ulit yan. Kinabukasan nga ay bala ko nga ulit maglaba para pagdating ng linggo ay wala ngang labahin kasi nga birthday yun ng panganay ko. At kapag ganito nga naglalaba ako, asahan nyo na nagtitiklop din ako ng mga nilabhan ko ng mga nakaraang araw. Pagkatapos nga ng mga gawain ko ay nag-unpack naman ako nitong aking mga parcel. O hindi ito pang brush ng toilet ha. Ito nga pala yung panglinis ng tumbler at hindi nga lang ito isa dahil madami nga itong kasama. Ito nga at ginawan ko na ng sample kung paano nga gamitin itong mga brush na to. Buti na lang at meron na nga ganito para malinis ng ayos ang tumbler. Lalo na nga kung merong straw ang tumbler dahil meron nga din itong panglinis ng straw. O diba all in one na siya at malilinisan talaga ng ayos ang mga tumbler natin. Next ko namang ini-unpack ay etong ang drainer. Ginagamit nga ito sa mga prutas, karne at kung ano-ano pa kapag huhugasan nga natin at nade-drain na nga ito. Makunat nga ang pagka-plastic nito kaya kahit aksidente mong mabagsak ay hindi nga basta-basta nababasag. Dalawa na nga ang in-order ko, baka magustuhan nyo din, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section.